Good morning mga ka-handyman. At nais ko lang pong i-share ang akin pong ginagawang DIY ball pop airgun. At ito ay para sa mga walang pambili ng mga brand new or mga mamahaling PCP, kumbaga pang low budget katulad ko. Ano po? At nais ko lang ipakita yung mga materyales na aking gagamitin sa project na ito. So meron po dito na dalawang shock absorber ng mga motor. Ito ay shock absorber ng XRM na motor. So ang haba nito ay 22 inches. So dalawang piraso ito. Nabili ko ito sa halagang 300 pesos. So bali tigwa 150 pesos ang isa. At magandang gamitin ito na pinaka air tank ng airgun dahil makapal at hindi ka magkakaroon ng takot na baka sumabog. Yun nga lang, medyo may kabigatan, pero ang maganda nito ay parang mas safety ka, no? So ang kailangan ko lang dito ay 16 inches siguro dahil masyado namang mahaba. So pinutol ko kanina. Ito yung kanyang kadugtong. So ito yung gagamitin kong pinakatangke ng aking airgun project. So mayroon pa akong reserva na isa kung sakali pagdating ng araw ay nais ko ulit na mag-assemble. Then meron tayo ditong fire extinguisher at nabili ko rin ito sa halagang 250 pesos. At ang kailangan natin dito ay ito lang kanyang ulo, dahil gagawin natin itong parang pinaka valve assembly nya. So meron na itong gauge at ito'y gawa sa brass at makapal po, kaya maganda. So ang gagawin natin ay idudugtong natin dito, ganyan. Yan, so mayroon ng gauge para makikita kung ilan yung laman ng tangke. At kailangan natin dito ng pagdugtong. So meron tayong binili rito na coupling, ito brass coupling. Yan, upang idugtong natin dito, ipa-welding natin acetylene. Pero parang mas gusto ko yung stainless na coupling. Yan, 1/2 stainless coupling para terno rito sa
ating tangke. Ayan. So welding kong ganyan, ipapabaon ko ito, papabaon ko hanggang dyan, saka ko ipapa-welding, and then papamasin shop upang maging malinis yung pagkagawa nito. So meron na rin akong ginawa rito na DIY receiver. Ito yung kanyang bolts. Ito ay bakal na ginagawa sa mga gumagawa ng bahay noong araw, yung ginagamit nilang pang tornilyo sa mga haligi. So yan, eksakto dito. Then ito ay kailangan din na madala sa machine shop upang matorno. Yan, medyo masikip ng konti. Yan. So yung ulo ng fire extinguisher ay ilalagay natin dito. Yan. Then hininang ko na ito dati, kaya lang tinanggal ko. Ayan. Then ilalagay natin dito yung 1/2 na coupling. Then idudugtong natin dito. So bali ganyan ang kalalabasan yan. At meron tayong ano rito na hindi kagandahan, bullpup stock. Ginawa ko ito nung wala akong ginagawa. Ito ay mano-mano ko lang ginawa, kamatsili. Ayan. So nagkamali ako rito, kaya dinugtungan ko lang dito, dahil alam nyo naman DIY lang, kaya hindi talaga gaanong maganda yung pagkagawa. So ganyan yan. Tanggalin muna natin itong kanyang bolts. Yan. So ganyan ang kalalabasan yan. So kunwari ito yung kanyang tangke. Yan. Meron din tayong barrel dito, brush barrel. Yan. So parang ganyan po yung kanya, kalalabasan niya. So ang nagastos ko na rito ay 1,500 na ang nagastos ko lahat. Bali 150 ito, pinakatangke niya. And then itong kanyang fire extinguisher, yung ulo ay 150, 300. Then yung barrel niya ay 600. So bali 900 na, plus yung mga brass na ito
kulang-kulang na 1,500. Ito naman ay yung kanyang bat o kulata ay ako na lang gumawa, kaya libre na lang ito, hindi ko binibilang sa budget. Pero kung bibilin mo ito sa online, may mga gumagawa sa online, siguro mga ano rin ito, mga 1.5. So siguro mabubuo ko ito, pati yung kanyang machine shop. Sabihin mo na yung machine shop niya ay 1,000 siguro. So hindi maubos yung ano, yung 4,000. Then kung lalagyan mo ng scope, yung halagang 1,500, siguro mabubuo ito mga 6,000. Wow! Meron ka ng bullpup homemade DIY air gun. So mga ka-handyman, yung mga gustong mag-assemble, ay paunti-unti ipunin nyo. Hindi kaagad kasi natin mabibili ng minsanan, katulad ng ginagawa ko. Kung may budget, then bumibili ako ng pakonti-konti, pa isa-isa. At hopefully itong mga darating na mga araw ay ipon ako ng pang machine shop. Then papakita ko sa inyo kung paano ang pagbuo ng ating DIY bullpup air gun. Ang kanyang tangke ay gawa sa shock absorber ng motor, at yung kanyang valve assembly ay gawa o galing sa ulo ng fire extinguisher. Ito, at halos 80% na natapos ito. Ang problema na lang nito ay yung machine shop. So nandito na rin yung kanyang valve spring, at meron na ring laman itong kanyang receiver. So ito yung aking hammer, no, na ang size ay 19. So nilagyan ko ng tornilyo rito, at ito yung kanyang spring. Yan. So ito yung kanyang spring, ito yung kanyang hammer. Doon papasok yung spring doon sa nilagay kong tornilyo. So kunwari kakasamo, siyempre ilahin mo rito yung hammer niya, ay sasabit doon. Then kunwari wow, so pwede tayong mag-assemble ng sarili nating laruan nang hindi tayo gagastos ng malaki. Basta wag lang tayong maselan, dahil siyempre yung mga
surplus o kaya tawag nga nila dito mga kalakal, no? So pwede pa namang gamitin, no? So ito po yung aking kasalukuyang project. Gagawin ko yung ibang parts niya. So pansamantala wala pa siyang barrel band. So yung ano lang muna, yung clip na nabibili sa mga hardware. So yan po, siguro pagka nabuo ko ito, itong project kong ito ay pwede ko na sigurong i-dispose itong aking Squier Bingham na converted to PCP. Ayan, so abangan po niyo dahil pagka nabuo ko itong ball pop na ito ay i-dispose ko ito at napakaganda po ito. Squier Bingham original po ito, wala pa pong nabago. Lahat po ay stock yung kanyang parts. So hanggang dito lang po mga kahandi at salamat po sa panonood.